Luke 12:16 to 17. Read. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room but to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns, build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods, laid out for many years. Take that is, eat, and be merry. Para kita. Pinobig Diyos naman na may gusto natin kamiginos niya. Salamat sa gusto kapagod, kabuhi. Salamat sa iyong ginoo. Mga kanangkan na alis sa siningagan, ilang ng presensya sa pagsimba, kaya sa iwanan kabaypa, ay mabala ng pulong kata ginoo sa natugid na bulig at hangkat sa untag sa kabuhi. Pakamaya ini, natugyan ng untag ng sanig sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang title is Man's Greatest Need. Ang pinakadakong katinlanon sa tao siya nakabuhi. Sa sining kalibutan, tao ng punan sa madamok ng mga panginaang lanon. Ako ng rason na nagpinduha ang tao, nagpagabudlay ang tao, nag-sacrifice ang tao, kay gusto nila matumunan ang ilang mga pinahangganon sa kabuhi. Kada duha ka butang ang pagkapinanglanon sa tao sa iyang kabuhi, no, sa physical aspecto kag sa spiritual na aspecto. Kaya hindi pwede din siya na isimpunon ang physical kag spiritual. Kaya ang tao, mayara siya na talagad, mayara siya na espiritu, ang lawas. Ang lawas ng tao nagkakinanglan sa spiritual utang, ang lawas ng tao nagkakinanglan sa physical. Kaya physical, nagkapunita sa kapulusdan sa kabuhi. As well as the spiritual, nagkapunita man sa kapulusdan sa kabuhi, satisfaction sa ilayan na kabuhi. Kaya kalmado natin ang mga pagkakinanglanon sa tao sa ilang kabuhi sa sining aga. Una rin, man's biggest problem is separation from God. Ang pinakadakong problema sa tao ang iyang pag-separar sa atubangan sa Diyos. Man is separated from God because of sin. Bangod sa sala, separar sa Diyos. Siringan sa Biblia, all have sinned and come short of the glory of God. So ang tao, nagakinanglan sa ginatawag na reconciliation sa Ginoo. Nagabot sa reconciliation sa tao sa Ginoo, tara niya masakwan ang natawag na kapalusgan sa kabuhi. So, man is satisfaction. Ang tao na kinanglan sa kapalusgan. Ang hindi luwas na tao, ginapakita niya ang kapalusgan sa kabuhi, satisfaction sa kabuhi, sa lutan kung man na bagay sa iya pagkinabuhi. Kung luwas ka, yara sa Kristo sa imo iya na kabuhi, ang maghatag sa imo kabulusahin, kabulusgan, amo ang espirituhanon man nga mga butang sa imo nga kabuhi. Nandaw nato na naigre ang pagkakinanglanon sa tao nga kung isa naging malayo sila sa Ginoo. They could find the satisfaction in life. Kagaging empty ang ila life. Damo sa tao na empty ang ila na kabuhi. Kaya they are looking for contentment and satisfaction in life sa mga butang na ari sa sining kalibutan. Meaning to say, sa mga material na mga butang sa ilaya na pag-kinabuhi.
So, naman sa distraction in pleasure. Ang tawag na pangita sa nila patulusgan niya sa mga kinalipay. Ang subong na panahon lang, siling sa balang sulatan, man love pleasure more than love sukan. Ang tawag yan na nalipay sa mga pagkinalipay, nagapangita sa pagkinalipay. Agol na himunan ang kakulangan sa ilang kabuhi. So there is emptiness in the life. Ang tawag ni ibot sila sa tingin lang. Kung dito pa sa Amerika, nag-spend na sila sa binulan para na makalibot, no? Masatisfy nila yung mga wants. Kaya pagkapauling nila, no, the same as usual, may emptiness na gihapon ng ilang yung life. So, manasig sa distraction in pleasure. Silig sa Ecclesiastes chapter 2, verse 10 to 11. And whatsoever mine eyes desire, I keep not from thee. I will heal not my heart from any joy, for my heart rejoice in all my labor. And this was my portion of all my labor. Si wani niya nagambal, si Solomon, King Solomon. Sila ni Solomon, bisan anong mga butang ang nakon niya na makita kada nung yaga nakon, ginakuha nakon. Bisan ano kamahal sa mga pagkabutang niya, ginakuha nakon. Mula ang ginatunggan ng akong niya tagipusoon sa kalipay. Kaya ang akong tagipusoon siya nagkalipay sa akong niya pagpangapudlay. So si Solomon, masakpan na kong drink na he was looking for pleasure in his life. Pero there is a verse 11. Then I look at the words that my hand wrote, and all the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and fixation of spirit, and there was no profit under the sun. Kasi ni Solomon, sila na kita ko ang akong mga hinimuan, na uman sa akong sila na himo sa akong yan mga kamot po sila gintukod niya sa iya panikasok. Kaga musa sila ang tanan wala ulos, wala kapuslanan, wala sang ginansya akong ganar, wala sang dao sa idalong sang adlaw. Sila ni Solomon diri sa tanan ng mga butang, masarangan niya, masarangan niya nga kwapon, masarangan niya nga ang kulon sa iyan nga kapulit. Kasi kung subuguro na panahon, makita natin ang mga magralong na tao, they have everything. No, ang ginakusa pala sa corruption, sila kabilog yan sa lakyan ng mga luxury car. May mga iba niya, may mga helicopter, may mga yacht. May mga yacht sila. Kung si Solomon, kung sa time ni Solomon, wala iya sa makatupong sa mandat ni Solomon. Bisa siguro bilang mga aeroplano pagpro ni Solomon, sarangan niya during his time. Bisa siguro bilang mga luxury cars. Ang narin sa Brunei, bilang mga luxury cars ang harap na wala kanila ni ginagamit. Wala nila yan ginagamit. Para lang nada. Kaya nila, these things would satisfy their wants, their lives. Pero ngayon, nakahatag sa kapulusgan sa ilang kabuhi. Ang atong kalimutan subong, amuni ang ginapadulungan sa aton kalimutan subong. Silisan bala ang kasulatan sa katapusan na timod sa panahon
sa aton pa kinabuhi ang tao na nagugma sa niya sa kinalipay. Labaw sa pagigugma sa Diyos. Nila pleasure more than lovers of God. Amo nang kinaiyasan na tao. So, na-experience natin diri sa atong pungsod. Ang tao na selfish, they're practicing selflessness. O sila yung nakabuhi, ako lang na tanan. Amo ni si King Nebuchadnezzar, no? Ang iya kululungon nga ating guba, ang iya kabuhi sa Ginoo. Agud ma-realize niya na everything is not does not belong to him. Ang ginimo sa San Diyos na sapat. Kasi niya, ini tanan, ako na binamatan, ako ang kataon na ini nga mga Babylonia, ako nini. Na-realize siya sa mulihi na he had nothing before God. Wala siya sa kapangan sa Diyos. All he have is his body and soul. Kaya ano natapos sa iya? Ang muling tao subong, there are lovers of pleasure more than lovers of God. Subong na panahon, aton na yung talupang doon, nga ang kalibutan naton nagpadulo sa ginatawag one world government, one global agenda 2000 is one world government. Kay babod nga ang tao, kasi nga ito ni sa Quran tagayan importansya sa atong nga preaching. Ang tao, ang mga billionaires, yung tawag natin isa lang ng mga elite, ng mga superior ng mga tao, nagahandong sila na ang kalibutan i-depopularize nila. Naghanap sila na by 2050 na kalibutan magubog sa 80% na lang. Na hindi nila luya na may mga katauhan na angkon pa sa mga pagkakinahanglan nila sige nga kalibutan. Gusto nila nga ang mga tao na magpabilin lang sa sining kalibutan are those middle class. Aral lang sa middle class kag ang mga elite. Kag ang third world countries will be eliminated. Nga ano ng ilang mga plano kaya they are selfish. Ang pinsan nila ilang pagalingon. Sila lang matabok sa ato kung maubos ang pagkaot ng ari ng mga useless eaters yun. Hindi na mabuhi for how many years. So wala silang malungan. Hindi na galing guru kita. Wala mo po na hindi ko yan romantics niya. Hindi mo guru kita kapot gani sa 2050 siguro. Na magbalik na kapot yan na Ginoo. Labi na sa mga experience siya pagkikita natin sa panahon subong. The coming of the Lord is very near. Katumanan sa prophecy dili tagda sa balaan na kasulatan na people will be lovers of their own selves. Ang bitsa sa tao lang amulangit ang ilang nakakabalimon. Nagahimo sila sa mga paagi agod nga satisfy nila ang ilang kaugalingon. Kaya mo niya ang handong sa niyawa. They will want to satisfy himself. He want to proclaim himself as God. Agod nga ma-satisfy siya o sa pagtugas ng Diyos sa iya. But ato talupang doon nga
ang yawa sala. He was thrown down from the throne of God from heaven. Kaya man iyang naimuso, ang influensya niya, gidala niya sa sining kalibutan, ng tao na influensyahan sa selfishness, pagpamita sa pleasure, sa pagpamita sa Diyos. Ikaw, man seeks satisfaction in position. Pangita sa tao ang satisfactulous na nila sa position. Siya that loveth silver shall not satisfy with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. With goods increase, they are increased that eat them. And what good is there to the owners that of seeing and beholding of them with their eyes? He that loveth silver, mga butang na ginapusis kabuhi, ginaangkon sa kabuhi, siling ni Solomon, this is also vanity. Wise ang kapuslanan. Ang iya sining na consequence when you become a lover of possession, consequence sini is destruction. Damo sa tao kung nga nagapahimo lang yan ang nagapangita sa paagi, isan pa sa sayop ng paagi, kung lang makaangkon sa mga posisyon sa ilan yan nakabuhi. They want to possess many material things in their life. Pero ay nila natarupang dahil nagisanara na sa ila, there is always a consequence behind the lovers of position sa silingan kalibutan. Dili nato na-experience yan sa atong nga pungsod lang nga ginakuha na subong, no? Ginapulgan na subong ang mga tao na nag-aangkon sa madamot ng mga posisyon sa ilang pamuhi. Kaya gali, ginabuha nila sa sala na paagi, sa hindi na maayong na paagi. So, anong resulta sa ni? Anong konsekwensya sa ni? Kaso, pagkatapos kung magpirtik priso, ang maning mga tao na nagapagita sa kabulusgan sa ilang kapuhi, pinagin sa posisyon. Sabi nila, kayaran ng tanan sa ila, malibay sila, pero the more you have, the more you crave. The more you have, the more you crave. Kaya gusto mo pagit sa sunod pagit. No? Sa ato lang mga ordinaryong mga tao, labi na sa muna, kung may magbuhat ng mga cellphone ng mga bako, ginakrave na sa mga tao. Kaya gusto nila, pero ang sunod niya pala sila, text at contact. No? Mga chismis sa Facebook. Ang malaking sunod yan. May pagsunod naman, may buwan. Ang sunod yan, ang gyapon. Siling nila, latest, pero ang sunod yan, ang mangyapon, mga parts lang ang naglain. Man always crave for something they want to possess in their life. Kaya nila makabusog na sa ilang kabuhi. Pero wala sa kabulusgan sa kabuhi. Kaya sa lindis ang malaan na kasulatan, everything that we gain, that we possess in life, is all of vanity and vexation of spirit. Basahan nato ng mga milyonaryo ng mga tao sa unang panahon
Ang iba niyang tao yan, from rag to riches. May mga millionaire man na mga from riches to rags. Ba gani kalamatay nga nagapakalimos alin sa mga pagpakatos kay mulon. Kaya ang posisyon hindi maka-satisfy. Ikatlo ng dream, kita natin man seek satisfaction in power and position. Gahong panguluhan. Daniel chapter 3 verse 30 to 33, while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O King Nebuchadnezzar, today the spoke in the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the best of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and he did grass as oxen, and his body was sweet with the dew of heaven, till his hair were grown like eagles' feathers, and his tail like birds' claws. Si Nebuchadnezzar nagpahambok sa niya mga binuhatan puno sa niya kamot. Kagdiri nagapakilala lang na si Nebuchadnezzar nagapangita sa kabulusgan sa gahong niya kag sa posisyon niya sa iya kabuhi. Is powerful king, and his position is supreme. Arin siyang pinakataas na posisyon. Kagabi niya, dira siya makaampon sa kabulusgan sa kabuhi. Hasta naabot ang tinimungan din papugal niya ang mga hinimuhan niya sa Babylonia. Sa niya kuning mahimo sa sanggang hakamanan na hari. Pero iya na kinapangitahan doon sa kabuhi, nagabot sa punto na naging walay kapuslanan. Because the Bible says, he was driven from men and did eat grass and oxen, as his body was with the dew. Their grows like eagles' feather, and his nails like birds and claws. Pero magbuod punos sa imo power and position. Kung ang imo niya kahimtanan o pangay ikaw sa masapat, hindi mo mapuslan. Abi ang pinaagi sa pagkabugal niya sa diya mga ilimuhan, it will bring him to the pedestal. Kadala siya sa ibabaw sa kaitasan sa paginahon sa sining kalimutan, but he was wrong. Kaya konsekwensya nangikaangay siya sa sapat. God rebuked him until the day that silisang balaan na kasulatan sa nakapagkalupangod siya when he realized that there was a great one nga labaw pagin sa iya, makagagawang sa iya, nagtangla siya sa langit, kagigilala niya ang Diyos. So, si Nebuchadnezzar, nagpakita sa kabulusgan in power and in
position, but he was not able to find the satisfaction in life. Ano ang aning security, ang tao pakila sa seguridad. No? Amo na nga mo sa mga nag-take advantage sa security sa tao. Yung binasecure yung magad, binasecure yung kabuhi, binasecure ang promesa sa seguridad sa imo yan palaaboton. Kaya sa paagi, ang tao sa pagpangita sa ilang seguridad sa kabuhi. The man wants desire security. Kinahandog nila sa tao. But man sometimes fall into false security. Nahulog sila sa sayo ng seguridad. Sabi nila ang mangga makahatak sa seguridad sa kabuhi. Sabi nila ang mga tinago makahatak sa seguridad sa kabuhi. There are so many people na makita natin na ang ilang manggats after sa ilang kamatayan, wala din sang indala sila. Wala din sang dala. Kaya timuhan sila, nagapangabudlay, nagapulaw ng tao, nag-sacrifice to prepare their future, to secure their future. Ako nung masiguro ang ilang kalakaboton yan. Nagabotan na inuon kay sabi sa Biblia, life is short. Kabuhin natin lipot, death is certain. Ang kamatayon niya siguro pina. Ika ato niya na preparation, sa ato niya na security confused sa material ng mga butang. Abi naton sa banggan, takot sa bangko ng tago, pareha sa rich school, tago siya sa tago sa iya na mga ani, tindog sa nakong barns. Sila and I will enjoy. Sa niya pagkabuhin for a long years. Pero nasa Ginoo sa sinigabi, baka may makabuhin. Sino nagtulos ni Aman wala? No? That is for security. Kaya gabuhin natin, tama bigyan ka lipot, duluan ko ang na ang first batch sa Iloilo Baptist Church na estudyante kadungan ni Ma'am Gwen kaday Pastor Abel, Pastor Janely, kadungan na nila ila speaker sa Thursday lang niya nagligaran ng Huibis nag-speaker siya sa Lidis banquet Lidis fellowship isa sa speaker pagkatapos niya speak pauling siya sa Batangas sa Langistar nagaling drusa siya ang iyang mata sa Batangas ng work nagpuling sa Batangas pagkabot dito nagtulog pagka nagabihon ginatake siya in cardiac pagpakaaga dito na rival sa hospital amo na halipot sa kabuhi sa tao si Mama Lucia Lapis amo di siya ang group leader ko una kinako na pagpunta sa IBC siya ang leader ko sa Chipney Road namon iba yun ito kinagdaw nila enjoy pa sila sa mga jokes niya mo pero sa labi buwa sa Diyos sa kabuhi and pagka Friday wala na siya naman yung tao pangita sa security kagula nila masakpan sa security ikadua rin pangita sila sa security sa relationship
Okay, so listen from verse 11 to 28. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as branch. Kadwa din sa relationship, pangita sa security sa relationship. Give us help from trouble, for vain is the help of man. Bisa ang relationship, ang panipisa ganin makaragba, bisa sa relasyon man. No? Sila nila po, security ko to sa friend ko kay namin siya. Security ko to sa kilala ko kay buot ka tama ka understanding. Pero talapag doon natin nga ang relationship wala kitadugay. Isa pa gani sa marriage relationship, nagabulag pa. How much more sa friendship lang. Kaya sila sa Biblia, it is vain. Vain is the help of man. And religion. Many will say to me that they, Lord, Lord, that we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Kaya iba kita pakita sa ilang security, spiritual security sila kabuhi sa religion. Hindi natin makita ang spiritual security natin sa religion. It is always found in the Lord Jesus Christ. Kasi rin Kristo Jesus, kilala niyo po, provide kilala sa inyo. Verse 23, siya, then I will profess unto them, I never know you depart from me, ye that work iniquity. Our relationship with God, amo na pinaka-importante sa tanan. It will give us security, it will give us assurance of eternity when we have a sure relationship with God. Kaya kung matapos na natong relasyon sa Ginoo, we will be certain that when death comes, we will surely be with the Lord for all eternity. And lastly, kita natin na manage salvation. Of course, ang tao na kinanglagin sa kaluwasan. Kaya kaluwasan is deliverance from sin. Kaiwayan sa sana. No? Ang salvation is a gift from God. Dulot ni halin sa Diyos. Hindi siya for sale. Hindi siya kinanglan na baklon mo, barahan mo, pangapudlayan mo. It is a gift from God. Kaya kung gift is Ginoo, you have to do is to receive that gift. No? Sa mga survivor natin, na maning ginatawag natin rin na pag-isang pag-witness sa kaluwasan sa mga wala pa na luwas. And salvation is through Jesus alone. Neither is there salvation in any other, there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa iya lang yun, no, nag-istorya na yung gamitin nga parte sini, pedamo sa mga periyon, bisan pa ang nagagawin nga mga baptist sila. Nga suling nila, kinanglan salvation yun, plus work. No? Ang iba naman yan, you need to work in order to be saved. Kita yan, nagapati kita yan for by grace saved through faith. Faith, ano? Ang work na yan, it is the result of our salvation. When we got saved through faith, it will result to action. Ang na nalagay mo kita sa mga mayo ng mga butang, ang na yung service natin sa Ginoo after we got saved. Hindi yung salvation, ikas mo ng pagpapamudlay pagit, kaya para maluwas na the good works man at sa gapon. So, salvation to Jesus Christ alone. Salvation is eternal security. And give unto them eternal life, and they shall never perish, and neither shall any man pluck them out of my Father's hand.
salvation, eternal na seguridad na ang ginhatag sa Ginoo. Nadamo sa mga tao, may friend na rin po nga Pastor Man. Nga sila niya na ang kaluwasan niya, upas-upas na. No? Kaya kakasala kita sa Ginoo. Hindi ko makasala kita sa niya, sa ibang lang kita. Ngayon, hindi na. So, muna kaluwasan, wala sa tao maluwas. Because we meet sin every day sa atong pagkinabuhi. Wala na sa tao matuwang sa kumanan sa judgment seat of Christ. Kung wala kasigurahan malang natin yan na bukas-ukas sa natin yan na kaluwasan, kumanatagin isili sa Ginoo eternal life. Inhatag yan eternal life, kaya wala siyang nakatubad. Para sa Ginoo, siguridad na, hindi pa siguro sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Kaya kung mago natin sa Kristo Jesus, we are secure for all eternity. Kaya kung hindi kaya wala yasa na kasiguruhan ang kaluwasan, di way pulos ang permiso sa Diyos na eternal. So, man needs salvation. And we are kita ang palagyan na hindi mga tao makaakon sa ginatawag na kaluwasan sa ilang kabuhi if we give our life to the Lord. So, kabay pang atong lesson sa Silingaga, makahatag sa mga duga na ibalo espiritual na ito ng kabuhi. Let us pray, Lord Jesus, your presence. Thank you, Lord, Silingaga. Thank you sa mga lesson na ito natin. Blessed day, kahit kabay pa Ginoo na may mga challenge man na maangkot kami ang Ginoo pinagi sa mga lesson na ito na. Natugyan naman natin sa alit sa ngalan ni Jesus. Amen.